yung magsusurrender or Surrender, or lahat. aresto. Oo, yung binigyan ng choice. Oo. At least may choice. Yung iba walang yung binigyan choice ng option. Oo. Doon na tayo magsisimula mga kapatid dahil yun po yung latest dyan. Dahil personal na nga po na nagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada ng 90,000 pesos para po sa kasong graft. Kasunod po yan ng paglabas ng Sandigan Bayan 2nd Division ng warrant of arrest at whole departure order laban sa senador. Kabilang din sa inisuhan ng warrant of arrest ay si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Naharap din si Estrada sa kasong plunder dahil sa umano'y kickback mula sa flood control projects na nakakahalaga ng 573 million pesos. Samantala, naghain na rin ang kampo ng senador ng urgent motion to withdraw issuance of warrant of arrest sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan. Ang paliwanag po ng legal counsel ni Estrada na si Attorney Noel Austria, hindi raw sila nakatanggap ng kopya ng resolusyon mula sa Office of the Ombudsman at Department of Justice bago na isampa yung kasong plunder at graft laban sa senador. Itinanggi na rin tinatanggi pa rin po ni Estrada ang mga paratang laban sa kanya. Okay, nakita niyo po yung kanyang official statement sa inyo pong screen. Chiki, ano sabi? Oo, mariin kong itinatanggi ang mga paratang laban sa akin. Ang mga ito ay walang batayan at walang bahid ng katotohanan. I respect the rule of law and our judicial institutions, and this is precisely why I'm posting bail and personally submitting myself to the jurisdiction of the Sandigan Bayan. 90,000 po ang bail. Yes. Ang piyansa. Karamihan ng videos earlier before our newscast or program ay yung pagpunta nga doon ni Senator Jinggoy Estrada. Pero ang latest po ay yung pagdating naman sa Sandigan Bayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para nga magpiyansa sa kaso naman din po. Nag-graft before natin i-welcome yung ating mobile journal, yung nakikita nyo pong video ay yung pagdating nga doon ni Senator Jinggoy Estrada kasama yung kanyang anak na si Janela. At syempre medyo magulo dahil coverage at breaking news po yan. Mamaya papadescribe natin kay Arles kung ano nangyari. Pero puntahan natin si Arles de los Santos sa ating Mojo para doon sa latest, lalo ang pagpunta doon ni former Secretary Bonoan. Arles. Hi, Joey Arles. at Chiki, andito pa rin nga tayo ngayon sa Sandigan Bayan dito sa Quezon City kung saan ay ilang minuto pa lamang yung nakalilipas mula nga ng bumaba si Senator Jinggoy Estrada matapos nga makapag-post ng bail. May kailangan lamang tayo ng kumpirmahin kung dito na nga rin ba siya pre-no-file. Pero aabangan natin yung kumpirmasyon dyan. Pero patungkol doon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dumating din siya pasado sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon para nga magpiyansa rin. Natapos na rin ang kanyang proseso. Sinubukan natin sina Estrada at si Bonoan na mahingan ng kanilang mga bayag pero naging tikom ang kanilang mga bibig. Bahagya pa nga nagkaroon ng tulakan at sumigaw pa nga yung isa sa mga kasama ni Estrada nang papasok ito dito sa ating likuran sa Clerk of Court ng 2nd Division ng Sandigan Bayan. Oo. Joget, Arles, yung kay Senator Jinggoy Estrada, yung piyansa niya ay worth 90,000 pesos, di ba? Itong kay dating DPWH Sec Manuel Bonoan o Manny Bonoan, magkano? Kaparehas din, Shiki, na parehas 90,000. Yan mismo yung nakita natin mula roon sa warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Gano'ng katagal yung proseso? Ano yung mga nakita mo? Or meron ka bang nasilip yung sa proseso ng sabi mo hindi mo alam kung dito pa profile, no? Or dyan din ipo-profile. Pero sabi mo nagbayad. Pero is there anything else na nakita mo pa maliban doon? Well, so far, Chiki, nakita natin na may mga kasama ito na miyembro ng CIDG, itong si Bonoan at si Estrada, nung nagpo-proseso ng kanilang mga bail, And makikita ninyo sa inyong screen nakaupo si Senator Jinggoy Estrada and maya-maya ayan, yung personnel ng CIDG, na dumating at dumikit sa kanila at pumalalay din bago makapasok itong senador. Okay, Arles, huwag ka nang umalis ha. Kailangan ko lang basahin yung item about Senator Jinggoy para mapag-usapan natin ng tuloy-tuloy yung issue na yun. Dahil sumuko o magpa-aresto yung dalawang choice na sinasabi natin kanina. Chiki, yan po yung dalawang option nga na ibinigay ng Department of Interior and Local Government via Secretary John Vic Remulla para kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong plunder at graft laban sa kanya. Ayon kay Remulla, tinawagan niya mismo si
Estrada para sabihin ito. Ang dagdag pa po ng kalihim ay pinaabot ng senador na kailangan daw niya kasi ng knee replacement surgery. Samantala, hindi or handa na daw yung National Bureau of Investigation arestuhin si Estrada. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, walang special treatment na ibibigay sa senador kahit meron siyang health condition. Arestuhin din daw si Estrada kahit nasa loob siya ng Senado. Ito yung Arles, mga nangyari o sinabi before yung pagpunta dyan ni Senator Jinggoy, at yun nga, iniintriga na siya sa social media, bakit daw nabibigyan ng option basta VIP or powerful person, Pero I think courtesy yun, kaya ibigay sa kanya, Pero kamusta ba sa paningin mo si Senator kanina dyan sa kanyang, at least sa paglalakad, saka umupo nga, for ng matagal na panahon dyan sa yung dyan sa loob ng facility. Nakikita ba na mukhang may iniinda doon sa kanyang tuhod? Actually, Jovi, tuloy-tuloy naman yung paglakad ni Estrada mula pagpasok ng elevator sa ground floor, and actually tinakbo natin papunta dito sa third floor kung saan nandito nga yung second division, and tuloy-tuloy naman yung kanyang paglakad. Tinanong nga natin, Jovi, sinubukan natin kumustahin kung kumusta yung kanyang tuhod kasi nga yung nabanggit na kailangan nito ng knee replacement. Pero wala itong naging tugon, and so far yung pagpupo niya dito sa video na inyo nakikita, medyo nakikita lang natin first glance na parang nahapo siya and may hawak pa nga na mini fan. But of course, we can just only speculate that it will still need yung ating mga doktor para kumpirmahin kung ano man yung kalagayan niya at ng kanyang tuhod. Yeah, well, yung tuhod, siguro sa konting nalalaman ko, Arles, sa age at saka sa weight, ay pwede talaga ma-apekto doon sa tuhod. So, kailangan siguro mapresenta niya yon para talaga magkaroon ng proper, pag-iisip ang korte kung papayagan. Tama naman si Secretary ang ng DILG Remulla na yun ay hindi niya nasagot. Parang dapat yung ma-determine ng espesyalista o ng doktor at saka ng korte. Pero yan, okay. Sige, yes, Arles, hindi ko alam kung may details ka about this, pero kanina sa nabasa ni Jovi nga, at kahit meron siyang kondisyon, kahit may health condition, ay hindi siya bibigyan ng special treatment. Baka lang meron kang nakalap na impormasyon dyan. What does this mean exactly? Na wala siyang special treatment. What kind of treatment is he going to get exactly? Well, it is for the DILG and the BJMP to discuss further, Chiki. Pero sa mga unang pronouncement ni SILG John Vic Remulla, sinabi naman ito na wala magiging special treatment sa kahit sino na mga opisyal ng pamahalaan o sino mang mga personalidad na masasangkot nga makakasuhan sa anuman yan ng mga flood control projects ng ating pamahalaan. At kahit nga si dating Senador Bong Revilla ay nananatili ngayon doon sa Payata sa New Quezon City Jail. Magkaiba lamang yung kanilang mga kwarto or selda kasama yung kanyang mga kapwa-akusado nila sina Bryce Hernandez, sina RJ Dumasig at si JP Mendoza. At actually sa usapan na walang special treatment at Chiki, meron isa if we're not mistaken, yung isang accountant or engineer, we're just trying to recall si Mendoza. Si Mendoza, na kapwa-akusado ni Revilla, humihiling yun ng kanyang petisyon na makalaya dahil meron siyang kondisyon. Pero hindi yun basta-basta pang napagbibigyan ng korte dahil kinakailangan pang silipin at timbangin yung mga ebidensya at mga testimonya ng mga testigo laban dito kay Revilla. So baka ganun din yung magiging kalabasan kay Senator Jinggoy Estrada. Kailangan mag-file siya ng petition for bail kung malalabasan na siya ng arrest warrant ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Hindi ko rin alam kung meron kang info nito, Arles, pero yung piyansa, yung amount ng piyansa na 90,000, base ba yun dun sa amount na allegedly kinuha niya or involved dun sa graft, or yun talaga yung amount kapag kinasuhan ka ng ganito, graft? Chiki, ayan yung amount na kailangan mo talagang ipiyansa kapag nakasuhan ka na ganito. Kasi si dating Senador Bong Revilla, 90,000 din yung kanyang naging piyansa sa kanyang graft case. Dalawa kasi yung kaso ni Revilla, isang graft, isang malversation, and then itong kay Estrada naman, 2 counts ng graft at isang plunder. So 90,000 pesos pareho. Okay. Loose change para sa iba yun. Maliit lang na halaga. Para sa iba, hindi para sa atin. Last 2 questions, Arles. Unahin ko na yung yung sinasabi na posibilidad kay Senador Joel Villanueva. Meron ka bang update doon sa mga nag-aantabay sa kung anong kahinatnan niya?
Sa ngayon, Jovi, wala pa tayong kumpirmado at iba pang impormasyon kapukod doon. Bukod sa sinabi ng Office of the Ombudsman na within 2 weeks, baka nga ito na yung susunod na sasampahan ng kaso. Sa ngayon ay pinupulito at kinukumpleto lamang nila yung mga detalye nito. Okay. So, yung last na ay yung para doon sa mga hindi naman nakapagpa-update ng buong maghapon dahil nagtatrabaho sila. No? Pumapasok sila, hindi sila work from home. Actually, So, Aray. kailangan nilang pumunta sa kanilang mga trabaho. No? Yung mga hindi masyado nakapagpa-update dito sa nagaganap na to. Sige, paano ba natin i-recap na nagpunta dyan si Senator Jinggoy at siya ay hindi nakulong tuluyan o na-detain, ano? At siya nga ay nakapagpiyansa. Go ahead. para sa ating mga tagapakunood at tagapakinig, no, pasado 1:00 nga ng tanghali kanina ay na-issuehan na ng arrest warrant ng 2nd Division ng Sandigan Bayan itong si Senator Jinggoy Estrada para yan sa kaso niyang graft kaugnay ng reklamo or nauugnay na kaso sa flood control scandal ng ating pamahalaan. Itong kaso po kay Estrada, yung ika-4 na nga na kaso na isinampa kaugnay ng mga flood control scandal. Una, yung kay Zaldi po, pangalawa, yung kay Sara Diskaya, pangatlo, yung kay Bong Revilla, and ito na nga po, pang-apat na yung kay Senator Jinggoy Estrada. Pasado mga 3:00 ng hapon, dumating ito si Estrada para magpiyansa ng 90,000 pesos sa 2nd Division ng Sandigan Bayan. Nanatili, panandalian si Estrada dito. Ang ating kutob, dito na rin siya pre-file ng CIDG, kaya hindi na kailanganin na pumunta nga ng krame para kunan ng kanyang mga mugshot. Then later, dumating din si Secretary Manuel Bonoan na nakapagpiyansa na rin para sa kasong graft. Okay. So, ang pinag-uusapan natin for today ay yung kaso about graft. Wala pa yung plunder na yun yung non-bailable, right? Pero sabi nga ni Bok, wala namang hindi na bailable ngayon. Ano? May nuancing pala yun May nuancing. Okay. Oo. Bail kasi is a right. Yes. But there are crimes where bail is not a right. Yun ang tawag nating non-bailable. Pero technically, they're not non-bailable because you simply have to prove that you are worthy of bail. Worthy of bail at saka walang Danger of danger na flight. mawawala ka. Flight. Yes. Oo. Yes. So yun ang mga supposedly non-bailable offenses. Pero actually what they really are offenses where bail is not considered a right automatically. So ilalaban pa ng abogado mo. Okay, ilalaban. Kailangan ng petition for bail. Correct. Okay. Sige. Pagpahingahin natin si Arles. Maghapon na yan. Maghapon na yan. Nakatayo dyan at naghahabol. Thank you very much. Thank you, Arles. Thank you, Arles. Yan po si Arles de los Santos, ang ating mobile journal.